Katulad ng inyong mga hiling ay medyo hinaban ko ang ating episode sa ngayon, pinagsama ko ang episode 4 hanggang 5. Kaya sa mga di pa nakasubscribe ay mag-subscribe na at susubukan kong gumawa hanggang 3 episode o higit pa sa susunod. Balik tayo sa manhwa. Kinakausap ni Kim ang nasa kabilang linya ngunit walang sumasagot. Di nagtagal ay may nagsalita na sinasabing ang taong kanyang sinusubukang tawagan ay wala. Labis ang galit ni Kim at makikita natin ang mga polis na kanyang itinumba ay nananatiling mga walang malay at agad din siyang umalis sa police station. Makikita natin na pinagalitan ng isang polis ang kanyang kapwa-polis at nakilala natin na siya si Cho Jun Kim, ang Superintendent General na isa sa mga magkakaroon ng promotion sa susunod na taon. Sinasabi niya sa kanila kung naisip ba nila kung ano ang iisipin ng mga tao patungkol sa kanila. Nang may isang lalaki ang lumapit na sinubukang pigilan ng isang polis ngunit nang kanyang pinakita ang kanyang badge ay labis na kinabahan ng naturang polis na sumubok pigilan siya, agad din niyang tinawag ang kanilang Superintendent General at tinanong niya kung ano ang kanyang ere-report. Ngunit agad na may isang sulidong suntok ang tumama sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Tinanong ng lalaki kung siya ba ang head sa police station na iyon. At nalaman natin na siya si Duke Chol Kang, ang director ng bureau. Codename Groundhog, tinanong niya sa kanyang kasama kung talaga ito ba ang lugar kung saan natagpuan ang kanilang target na sinang-ayunan ng kanyang kasama. Iniutos din niya na i-track ang pamilya ng target at nalaman natin na si Manager Kim ang kanilang target na tinawag siyang Code 66 na dagdag pa ng mga ito na kanilang nakumpirma ang location ng kanyang anak. Ngunit patuloy pa din nilang sinisearch ang location ni Code 66 na gamit ang cellphone GPS coordinates. Iniutos din ni Duke Chol na wag na nilang subukang i-track ang target dahil siguradong itinapon niya na iyon. Dagdag pa niya na hindi isang idiot ang kanilang target na hahayaan niyang siya ay matrack. Ngunit nabigla siya nang sabihin ng kanyang kasamahan na nagsisimulang gumalaw ang target. At pinakitang siya ay nasa isang taekwondo gym, habang sa taekwondo gym ay makikita ang mga batang nag-iinsayo. Makikita din nating tinuturoan sila ng isang lalaki, ngunit nang mapansin niya si Kim ay agad niyang iniutos sa mga bata na magpahinga ng 10 minutes at lumapit kay Kim. Binati niya ito na sinasabing matagal-tagal din silang hindi nagkita at nalaman natin na siya si Han Susong, ang tinatawag na White Taekwondo Master. At siya rin ang former national representative gold medalist, at isa sa mga malapit na kaibigan ni Manager Kim. Agad din niyang tinanong si Kim kung anong problema. Ngunit siya ay nabigla nang sabihin ni Kim na ang kanyang anak ay patay na. Agad din niyang nilinaw na hindi niya po iyon napatunayan kung talagang patay na ang kanyang anak. Ito ay ayon sa phone call. Sinabi din niya na kung siya ay dinukot siguradong siya ay nasa panganib. At makikita natin na dumating na ang grupo ng bureau sa taekwondo gym. Sinabi ni Hanzo kay Kim kung naalala niya pa nung iniligtas niya si Taehon. Inakala niyang patay na ang batang iyon ngunit kanya siyang iniuwi. Dagdag pa niya na hindi niya lubos na maintindihan ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Sinabi din niya na ihahatid niya muna ang mga bata pauwi at ipagpatuloy na lang nila ang pag-uusap sa ibaba ng hagdan. Habang sila ay naglalakad pababa ay makikita ang batang tumatakbo habang tumatawa na sinasabing ang halimaw ay sinusubukang habulin siya. At makikita si Duke Chol sa likuran ng naturang bata na nakikipaglaro sa kanya. Ngunit agad siyang inatake ni Hanzo na agad din niyang nadepinsahan. Ngunit ang kasunod na atake ni Hanzo ay hindi niya nagawang depinsahan na naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Agad din niyang sinalo ang rice cakes na natapon ng bata sa ere at ibinalik ito. Labis namang namangha ang bata sa kanyang pinakita. Sinabi niya sa kanya na pansamantala munang magsasara ang gym ng ilang araw. Sinubukan naman umatake ni Duke Chol ngunit agad itong sinangga ni Kim na nagsasabing meron bata sa kanilang harapan. Natuwa naman si Duke Chol nang makita siya at tinawag siyang Code 66. Ngunit agad din siyang inatake ni Hanzo at ang kanyang mga kasama. Hindi naman makapaniwala ang ibang members ng bureau dahil inaakala nilang lumilipad si Hanzo. Nagtanong naman ang isang lalaki kung sino si Han Susong. Sinabi ng kanyang kasama kung hindi niya ba iyon kilala.
Dagdag pa niya na iyon ay ang national representative at siya ay magaling sa taekwondo. Sinabi din niya na kahit ang North Korea ay inimbitahan siya para sumali sa kanila, makikita naman nating nagsimula ng tumakbo si Kim at Hanso, agad din iniutos ni Duke Chol na habulin sila. Tinanong ni Hanso kung ano ang kanilang unang gagawin. Sandata o sasakyan. Sinabi ni Kim na ang bunker ang kanilang unang gawin. At makikita natin si Hanso na nagmamaniho ng sasakyan at sa likuran ay makikita ang mga computer na ginagamit sa pag-track. Sinubukan ni Kim na alamin ang location ni Minji at siya ay nagtagumpay, makikita natin sila na dumating sa location. Tinanong ni Hanso kung segurado ba siya sa location na kanilang pinuntahan at makikita ang maraming grupo ng gang sa kanilang harapan. Nagsalita ang isang lalaki at nakilala nating siya si Aijen Shim ang vice head ng crew ko na tinatanong kung ano ang ginagawa ng isang taong nakasuot ng taekwondo uniform sa kanila. Sinabi din niya na umalis na sila dahil ang 4 na crew ng Southern Gyeonggis ay darating ngayong araw. Dagdag pa niya na masasaktan sila pag nanatili sila roon. Ngunit hindi siya pinansin ng dalawa at sumulong, bahagya din siyang nabanggan ni Kim na labis niyang kinagalit. Sinubukan niyang umatake ngunit agad siyang itinapon ni Kim sa ere at ibinagsak sa lupa. Itinanong ni Kim ang tungkol kay Minji at pinaliwanag na siya ay nakasuot ng black blazer at may red tie. Sinabi ni Aijen kung nakikita niya siya sa paligid. Sinabi ni Kim na umalis siya sa kanyang daraanan, dagdag pa niya na wala siyang oras na pwedeng sayangin. Meron namang isang lalaki ang sumilip sa bintana at ini-report sa kanilang boss na merong maliit na ingay sa labas. At makikita natin ang boss na pinalilibutan ng kanyang mga taga-sunod. Sinabi ng boss sa kanya kung mayroon siyang luxury car ay huwag siyang mag-alala sa mga mangyayari sa labas at malaya siyang kumuha ng mga babae. Nakilala natin na siya si Seong-ho Shin ang Southern Gyeonggi ang president ng coalition. At napunta tayo sa laban na nangyayari sa labas at patuloy na tinatalo ni Manager Kim ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. At makikitang nagsisitalbagan ang maraming lalaki sa ere dahil sa atake na ginagawa ni Kim. Sa bandang likuran ay makikita ang 4 na lalaki. Ayon sa isang lalaki ay sinabi ng kanilang boss na mag-lay-low muna sila hanggang sa matapos ang meeting. Ngunit habang nag-uusap ang mga naturang lalaki ay biglang lumabas sa kanilang likuran si Hanso na labis nilang ikinabigla. Agad ding sumugod si Hanso sa kanila upang sila ay itumba. Makikita sa mukha ng dalawang lalaki ang inis at sinubukang lumaban gamit ang kutsilyo ngunit madaling iniiwasan ni Hanso ang kanilang atake. Tumalan siya ng mataas at habang nasa ere ay sinabi niya na sinasaktan lang nila ang kanilang kamay pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki na may hawak na palakol at siya si Haiwonjinji ng Asan Technical High School ng Odd Crew. Ngunit agad din siyang itinumba ni Hanso, sinabi niya sa dalawang lalaki na nais niyang pumunta sa first floor ng Central Building. Tinanong ng isang lalaki kung sinusubukan niya bang pumunta sa main office ng building, dagdag pa ng lalaki na maari silang mamatay kapag pumunta sila sa main office. At makikita si Manager Kim na galit at hawak ang isang lalaking duguan. At nakikita nating tonalo niya lahat ng nasa kanyang harapan at siya ay kasalukuyang hinaharap si Mayongman Kang ang vice head ng PH crew. Sinabi ni Kim na hayaan siyang makadaan ngunit hindi siya pumayag. Ayon sa kanya siya ay nagtataka sa ingay sa labas at sinabi siya pala iyon ang nag-iisang matanda. Agad din siyang sumugod upang umatake ngunit madaling dinipensahan ni Kim ang kanyang atake at inihagis siya sa ere. Habang nasa ere ay naghanda siya ng atake at sinabi na umalis siya sa kanyang daraanan kasabay ng pagtama ng kanyang kamao sa mukha ni Mayongman Kang. Sa lakas ng kanyang atake ay tumalbog ang lalaki sa pinto ng office na naging dahilan ng pagkasira nito. Makikita sa loob ang marami mga tao, pinanlisikan sila ng mata ni Kim at sa likuran ay makikita ang boss ng buong grupo na si Seong-ho Shin. Agad ding nakita ni Manager Kim ang cellphone ni Minji sa bulsa ng damit ni Seong-ho, makikita ang labis na galit kay Kim.
sinubukan ng isang lalaki na umatake ngunit madali itong iniwasan ni Kim at agad din siyang itinumba. Isinunod niya ang dalawa pang natitira at agad na lumapit kay Seong-ho, itinuro niya ang cellphone at itinanong niya sa kanya kung saan niya iyon nakuha. Mapanuyang tinanong ni Seong-ho kung ang kanyang tinutukoy ay ang babae noong huling gabi. At inilabas ang kanyang dila at inilapit sa cellphone ni Minji, dagdag pa niya na siya ay tunay na sexy, labis naman ang galit na nararamdaman ni Kim para sa kanya.